So, finally, ito very important to, no? Alam ko na lahat tayo ngayon ay talagang nakafocus sa pagpapanagot sa mga taong nagnakaw ng pera ng mga kababayan natin. At tama lang yon. Walang pwedeng pagbabago kung walang mananagot. From top to bottom. Sabi ko nga sa isang interview ko, sa several interviews ko in the last couple of weeks, kung walang mananagot from top to bottom, naglolokohan lang tayo dito. So, kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero, ang kakambal niyan, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Kasi, totoo, kailangan may managot. Hindi lang dahil kailangan nilang managot at dahil kailangan maibalik ang pera ng mga kababayan natin, pero yung pananagot, kasama din yan sa pagsisigurado natin na hindi na mauulit to. At isang paraan para hindi mauulit ito is para matakot ang lahat ng kawani ng DPWH at ang iba pang mga opisyalis ng gobyerno na kasabwat dito sa talagang unprecedented na pagnanakaw ng mga kababayan natin. So we will need to do that. But we will also need to initiate and propose and institutionalize reforms dito sa DPWH. At yan ay dahan-dahan na nating gagawin. No? And these reforms are meant to ensure na sana wag nang maulit ito. Of course, wala namang 100%, walang sigurado. Pero, kailangan gawin na natin ito ngayon. And ito tingin ko ang magiging lasting legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga reformang ito at yung mga mananagot sa mga susunod na buwan at susunod na linggo at susunod na buwan. So, I will announce a few reforms today. Okay? So, the first reform is a transparency reform measure. Ito ay kasama sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Singson at ni former Secretary Ping De Jesus. Itong Citizens Participatory Audit. No? Ang ibig sabihin nito at parang hindi ko alam, parang nakaligtaan na o nakalimutan ata ito. So ito ay i-institutionalize natin via a department order, no, that I have already signed. No, I will release this department order to you after this press conference. And essentially, ang sinasabi lang nito, kahit na anong civil society, all civil society organizations across the country, whether national or local, will participate in the audit and monitoring of all DPWH projects from the time they are bidded out up to the time that they are implemented and completed eventually. So kasama sila dyan, no? So ano yan, no? Talagang we will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Totoo ba yan? Oo. Totoo, di ba? So, isa ito sa mga first steps natin para mapadali. In fact, may mga nagsasabi nga sa akin dito na pag may kinakausap daw na DE o RD o ASEC, o Direktor, o USEC, ang lagi daw tanong, ay, hindi pwede. Ay, o kaya, sasabihin sa inyo, ay, hahanapin namin. Pero, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa rin. Totoo ba yun? Oh, totoo. So, this is the first step. Okay? Na we will encourage open information. At in fact, in the next couple of weeks, we will also be doing
in-announce ko na naman to dati, yung transparency portal natin, malapit na. No? Meron na lang ako mga konti pang dinagdag, pinapadagdag, na tingin ko lahat kayo, lalo na yung media, pati na rin yung ating mga kababayan, lahat, matutuwa dahil talagang mapapadali ang pagkuha ng impormasyon na from now on sa DPWH. At ito, tingin ko, pag ginawa na natin to, hindi na ito mababago at hindi na ito mababawi. So this is the beginning of that. No? So that's the first. The second is we will be, what's the next one? Okay. Sinabi sa akin ni Secretary Babes sa meeting namin kahapon, noong 2015, naglabas siya ng isang, bakit ang labo? Anyway, mabagal ang internet sa DPWH. So, kailangan magbago din yun. So, anyway, let's put that on our list na kailangan baguhin sa DPWH. Kailangan bumilis ang internet dito. So, anyway, okay. So, in 2015, Secretary Babes Singson issued a order, flood control, drainage, and slope protection projects policies. Ito, pinapakita dyan, ano yung mga guidelines and requirements para gumawa ang DPWH ng flood control, slope protection, drainage, etc. So, nakuha ko na to, in the next few days, siguro by next week, maglalabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag-i-impose tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH na hindi sumunod dito. Kasi obviously, hindi to sinunod. Hindi ba? Kasi, unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na flood control. Ni plano, wala. Pwede ba yun? Di ba? Di pwede yun. So obviously, violation yon nitong, inaalam ko nga kung na-rescind ba tong order na to. I ask Yusek Bernabe, Yusek Rico here, to check kung binago ba to, reniscind ba to, o live pa to. Pero, kung reniscind, aalamin natin kung sino nag-rescind yan. Kung naman hindi nagbago, ibig sabihin, in effect pa rin to, tatanungin natin, paano nakalusot lahat mga to? Kung meron pa lang ganito. So, gagawin natin mas stricto pa, magdadagdag pa tayo ng iba pang safeguards, at mag-i-impose talaga tayo ng very, very strict and severe penalties pag ito ay hindi sinunod. So, I will be releasing that in the next few days, maybe as early as Monday. No, I will release that. That is very, very important. And I want to thank Secretary Babes Singson for providing me this. Actually, he just showed me this yesterday. No, pinakita niya sa akin to yesterday. So, yan yung dalawang importanteng bagong reforms na, well, hindi naman bago, pero mga stricter and more wide ang scope na reform na gagawin na natin immediately ngayon. No? Ngayon, panghuli na lang. No? Ito, tingin ko, matutuwa kayo dito kasi kayo, marami nang rinireklamo dito in the past. And this is with regard to reblocking. Reblocking. I-explain ko anong reblocking kasi ito talaga, kinakagalit to ng lahat ng mga kababayan natin at naririnig ko na to, elementary pa lang ako. Okay? Simula pa lang na nagkaroon ako ng isip, naririnig ko na to. At sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba merong mga kalye na maayos naman na tinitibag, sinisira, tapos gagawin ulit. Hindi ba? Di ba usong-uso yan? All over the country yan. At ang dami ko nakikita dyan sa mga kababayan natin. No? Kahit tayo, lumaki tayo. Yan ay naririnig natin. Dekada na natin naririnig yan. Di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Di ba? Well, siguro, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Di ba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct?
Okay. So, effectively now, I will be suspending all rebracking activities. No? Pinapasuspend ko and gagawa ako ng bagong department order on rebracking. Kasi tinanong ko yan dito eh. In-explain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang i-rebrack. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So, I want that to be clear and I want that in a form of a DO, department order, na transparent. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. No? Dahil delikado na o sira na sa ilalim o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. At meron na akong dalawa na example na ginawa. Si Visor, ito, sa Bukawi, Bulacan to, ayan. Oh, tingnan nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin ninyo? Tingnan nyo. Ako, wala naman ako well, sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to, at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Anyway, pinatigil ko na yan. And, ito din, nag-report sa akin si Mayor Myla Ting. Nagpapasalamat ako kay Mayor Ting. By the way, nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan natin sa Visor. Salamat na hindi nyo pa rin kami nakakalimutan kahit wala na tayo sa DOTR at nagre-reklamo pa rin kayo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy nyo lang yung reklamo ninyo at nakakatulong yan sa mga kababayan natin. So, isa naman si Mayor Myla Ting ng Tugigaraw, ayan na naman. May pinakita siya sa atin na ayan, sinisira na naman. Sinisimulan na. Sabi niya, sir, sinisimulan na naman, sinisira na naman yung kalye, okay pa naman yan. Pinatigil na rin natin yan. No? So, sa mga kababayan natin, alam ko, marami sa inyo, galit na galit dito. Di ba? Lalong-lalo na, nung bata ako, naririnig ko yung rebracking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag. Di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order. Kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan, again, pasensyahan tayo. No? Bakit? Kung ano, no? Meron lang isang exception lang, yung sa maintenance works. Ibig sabihin nun, yung sira na talaga yon. Ibig sabihin, kung sira talaga, okay, i-reblock mo. Kasi kasama sa maintenance eh. Pero, kung hindi sira, kamukha nung nakikita nyo dito sa Bulacan, saka sa Tugigaraw, bawal muna yan. At magkakaroon tayo ng bagong department order para ayusin na natin ito finally. Kasi, mahigit 50 anyos na ako eh. Simula nung nagkaisip ako, naririnig ko na yan eh. Galit na galit yung mga kababayan natin. So isipin mo, 5 dekada na yun. Diba? So, yun yung tatlong reforms na i-announce ko ngayon. At tuloy-tuloy lang yan. No? Every week, every other week, meron tayong bagong gagawin para lang talagang dahan-dahan nating aayusin ng pangmatagalan na itong mga nakikita nating problema sa DPWH.